Yes, kung Dennis, so magkakasama ko ngayon dito sa tabi ko ang tatlong mga staff ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated na naging malaki rin ang kanilang ginampanang papel kung bakit matagumpayan ng Bombo 2025. So dito ngayon katabi ko sina Ma'am Nicole Rioja, Ma'am Stephanie Tuwid at Ma'am Grace Bayabado, mga magagandang staff ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. And siyempre, nais din nila ibahagi kung gaano kahalaga ang aktibidad na ito at ang kanilang role para sa Dugong Bombo 2025. So Ma'am Stephanie, Ma'am Ann at Ma'am Grace, ano yung pangunahing layunin ng Dugong Bombo bloodletting activity and sa anong paraan ini-embody nito ang advocacy and mission ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, ma'am? Good afternoon, Bombo Ayan. The primary goal of the Dugong Bombo bloodletting activity is to save lives by providing a reliable supply of safe blood to those in need. This activity shows the advocacy of Bombo Radio Philippines and Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated by turning our mission of public service into action by showing compassion, unity, and genuine care for our fellow Filipinos. Truly a little pain, a life to gain. Maraming salamat, ma'am. And also, I'd like to ask din kung paano ang foundation ini-ensure ang pagpapatuloy ng success and sustainability ng annual na bloodletting or blood donation drive campaign na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga kabombo natin na sumusuporta talaga mula noon hanggang ngayon sa Dugong Bombo, ma'am. Yes, Bombo Ayan. Bombo Radio Foundation ensures the continued success of this annual blood donation drive by strengthening our partnership with the Philippine Red Cross and with other hospital partners, by engaging also the LGUs, the men and women in uniform friends, also the individuals, public and government or private organizations, and in all Bombo Radio stations nationwide. Through the consistent promotion and community involvement, the foundation guarantees the lasting impact of the Dugong Bombo program para patunay na ang Dugong Bombo program or ang life-saving activity na ito ay suportado ng lahat. Proud na ini-air ng Bombo Radio at Star FM ang MOA siding together with the Bombo Radio Foundation and the partners na ang bloodletting activity na ito ay sinusuportahan ng lahat para sa kapakanan ng komunidad. Maraming salamat, ma'am. Now, I would like to ask Ma'am Stephanie Tubigo, anong mensahe natin na nais ibahagi sa publiko, partikular itong mga naging first-time blood donors na hindi na iwasan talaga kanina na medyo kinabahan sila. Siyempre sa kahalagahan talaga ng blood donation and ang participation din sa mga community-oriented initiatives na katulad nito o sa susunod pa ng mga edisyon ng Dugong Bombo, Stephanie. To our kababayan, especially the first-time donors, we at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, we encourage you to take part in this life-saving mission. With your simple act of donating blood, you can mean the gift of life to someone in need. Don't hesitate to be part of this bloodletting activity. It's a small sacrifice that brings a big difference, a true expression of Servisyong Bombo para sa kapwa Pilipino. Maraming salamat sa mga napagagandang mga staff ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated na ilan rin sa mga members din ng buong team para sa Dugong Bombo 2025 na talagang naging busy sa loob ng ilang buwan preparasyon natin hanggang sa araw na ginanap na natin itong Dugong Bombo 2025. So hanggang sa ngayon, Bombo Dennis, hindi pa tapos ang Dugong Bombo 2025 dito sa Illinois Science and Technology University dahil papatuloy pa rin ang ibang mga donors sa bidding area. May ilan pa rin hanggang sa ngayon hindi pa tapos sa pag-donate ng dugo, naghihintay pa rin sa labas ng bidding area. Yung iba naman ng mga organizations kanina, dalawang truck na puno ng mga estudyante mula sa Visayas State University Potocan Campus ang sabay-sabay na pumunta dito. Although kanina ng umaga ay medyo naging maulan ang panahon dito,
Pero sa awa ng Diyos ay tumila ang ulan and mula alas 7:30 hanggang ngayon ay naging favorable ang lagay ng panahon. So, sa estimate natin sa ngayon, humigit na sa 300 ang mga naging successful blood donors dito sa Iloilo Science and Technology University. Yung iba, galing pa actually sa ibang mga nalaawigan dito sa isla ng Panay. Although dito yung venue natin sa Iloilo City, yung iba ay tumungo pa mula sa Capiz, yung iba mula sa Antique, at yung iba mula sa Aklan. Kasi may mga members ng ilang organizations na nagmula sa iba't ibang lalawigan dito sa Panay, and gusto nila ay buo talaga silang pupunta dito sa Iloilo Science and Technology University sa may La Paz, Iloilo City. So isang successful na year na naman ito para sa mga kabombo natin na walang sawang sumusuporta sa bloodletting activity ng Bombo Radio Philippines. Siyempre kasama natin dyan ang Philippine Red Cross at ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Mula dito sa Iloilo Science and Technology University para sa Lugong Bombo 2025 mula sa Bombo Radio Iloilo, this is Bombo Arian Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!